Robert Peel. Ito lang po, bilang paalaala lamang po, ah, sinabi na po nila Attorney Gabaw na they will remove questions katulad ng mga who is the father, uh, yung mga ganong klaseng tanong, okay? Kaya hindi na po natin dapat pagpukusan yung mga ganitong klaseng tanong, okay? Eh sir, bakit kasama pa rin siya dito? Kasi still, in the evolution of policing, importante si Robert Peel. Now, although nabanggit po ni Atty. Gabaw or nila Atty. Gabaw that they will remove those kinds of questions, still, hindi pa rin po talaga maiwasan at may mga pagkakataon pa din na may mga itinatanong about sa history ng ating criminology, law enforcement. May mga naliligaw pa rin ng katanungan. Kaya it's important pa rin for you to be familiar with who are the important personalities na meron tayo. Now, I'm not saying na dapat kilala ninyo lahat ng personality kasi hindi na po kailangan yon. Ang dapat nyo lamang kilalanin ay yung mga may tinatawag na significant contribution. Ibig sabihin nga, si Robert Peel yan. Kinilala siyang father of modern policing kasi marami siyang mga concepts, no, na ginamit dati at mapahanggang ngayon ay ipinapatupad pa rin. Halimbawa, galing po sa kanya yung tinatawag na mga organizational principle. Yan yung mga absolute responsibility, yung chain of command, unity of command, ano ba, yung parity responsibility, organizational efficiency, principle of flexibility. So, yung mga principles na yun, yan po ay galing kay Robert Peel na dati in-apply niya at hanggang ngayon ginagamit pa rin. Kaya matatawag si Robert Peel na may significant contribution, may mahalagang contribution sa law enforcement. Kaya dapat kilala pa din natin siya. Okay? So now, sino itong mga nasa choices? Si August Vollmer po, he led the creation of Bow Street Runners. Now, ang Bow Street Runners, no, they are considered to be the pioneer, okay? Considered the pioneer in modern investigation and detection. Detective work. Yan, okay? So, yung Bow Street Runner po kasi, sila po yung sinasabing modern detective group, no? At si August Vollmer, ay wait lang, sorry. Baligtad ako. Correction. Yung nagbuo po ng Bow Street Runner ay si Henry Fielding. Sorry, paki-erase po kung kumopya. Si Henry Fielding ang siyang nagbuo ng Bow Street Runners. Okay? Siya po yun, no? Si August Vollmer po, ito he is known as the father of modern law enforcement. Okay? Enforcement in USA. Siya po yung kilala bilang father of modern law enforcement sa US. Bakit? Kasi pinangunahan niya po yung pagbuo ng unang crime laboratory sa US na gumagamit ng mga forensic sciences. Kaya siya yung tinawag na father of policing sa US or modern policing sa US. Ngayon, in order to avoid confusion sa atin, ang ginamit natin sa kanya, father of modern law enforcement. Pero sa US siya. Si Robert Peel kasi sa England, okay, Europe siya. Si Vollmer, US. Peel, England, Europe. So magkaiba sila. Okay? So yun po, no? Again, Henry Fielding, siya po yung gumawa ng Bow Street Runner sa USA. Sa England. Sa England, hindi USA. Sa England, no? Sila yung kinukonsider na unang modern na detective or investigation group. Okay? Now, sino naman po si Henry Allen? Si Henry Allen naman po, siya po yung first chief of the Insular or Philippine Constabulary. Yan. Siya po yung unang-unang hepe ng Insular or Philippine Constabulary. Ng Amerikano yan, di ba? Sino yung unang Pilipino? Ng Rafael Crame. Si Rafael Crame po ang first Filipino Chief of the Philippine Constabulary.
Yan, okay? So si Rafael Crame naman, ang kauna-unahang hepe, Pilipinong hepe ng Philippine Constabulary. So unang hepe, Henry Allen, Pilipino, Amerikano. Kasi during the time, tayo po ay kontrolado ng American, di ba? Americans, no? Ngayon, ang unang Filipinong inilagay as chief ng Philippine Constabulary ay si Rafael Crame. Sa kanya po ipinangalan yung pangalan ng headquarters ng PNP. Kaya nga tinatawag nating Camp Crame yung ating headquarters. So siya kasi yung unang Pilipinong hepe ng Philippine Constabulary. Okay, so yun po yung mga ilang tao na connected in the evolution or history ng policing sa Pilipinas. Okay? O next, number 42. Okay, scalar chain in police organizations such as line of authority, chain of command, span of control, delegation of authority, and unity of command pertains to which of the following? Pag sinabing pertains, ibig sabihin, ano po ang tumutukoy sa binabanggit ng question? Now, ang sinabi ng question daw is scalar chain. Now, ang scalar chain, binigyan ng halimbawa, pasok dyan yung line of authority, chain of command, span of control, delegation of authority, at unity of command. So, ano po ang ibig sabihin ng scalar chain? Is it commander is directly responsible for any acts of his subordinate? Now, ito po ay tumutukoy sa absolute responsibility. Okay? Responsibility, no? So, pag sinabing absolute responsibility, mga kapatid, bilang isang superior or commander, lahat ng mga mangyayari, lahat ng mga gagawin ng iyong subordinates or tauhan mo, alam mo o hindi mo alam, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may responsibilidad niyan. Okay? Hindi mo pwedeng idahilan na hindi mo alam, hindi mo pwedeng idahilan na hindi mo naman sila inutusan. As long as it happened under your command, you're responsible. And we call it absolute responsibility. Okay? Now, letter B, the broken flow of command from bottom to top. So, binanggit yung unbroken flow, yung flow or pagkakasunod-sunod, no? Hierarchy, pagkakasunod-sunod din, from highest to lowest. Letter D, there's a limit on the number of individuals that a supervisor can effectively control. Itong letter D, it talks about span of control. Okay? So pag sinabing span of control, ladies and gentlemen, meron lamang daw pong limit o bilang ang pwedeng ipahawak sa isang superior na kaya niyang hawakan effectively. Hindi pwedeng ipahawak sa isa lahat ng member. Dapat merong ibang superior din na pinapahawak tayo para distributed ang power and kayang hawakan ng maigi. Kasi mahihirapan tayong hawakan ang lahat kung ipapahawak sa atin lahat yan. Kaya dapat may limit lang. We call it span of control. Okay? So yun yun, no? Now, yung Bravo and Charlie, halos magkapareha sila. Okay? Kasi binanggit yung flow of command, binanggit yung hierarchy of authority. The only difference is yung Bravo kasi is bottom to top. Okay? Mula sa ibaba, ay taas. Yung Charlie naman, highest to lowest. So, ano ba ang tamang flow na sinusunod natin sa organization? Is it top to bottom? Bottom to top? Highest to lowest? Lowest to highest. Ano ba ang tamang flow natin? Di ba ang command natin pinakamataas hanggang sa pinakamababa? So we start with the highest going to the lowest. Commands are coming from the highest to the lowest. Instruction are coming from highest to the lowest. So mula sa pinakamataas, paibaba tayo. So the best answer between the two is Charlie. Okay, so it is highest to lowest, hierarchy of authority, highest to lowest. No? Now, sabi naman niya na habit, sir, pasok po ba sa command responsibility yung ALPA? Now, yung command responsibility, yes, isa siya sa mga tinatawag nating sub-principle under ng absolute responsibility. Pero actually, yung command responsibility, pasok din yan sa scalar chain. Okay? Pero ang pinaka tinutukoy kasi ng absolute responsibility is almost the same as command responsibility, di ba? So kaya in a way, patatawag natin siyang sub-principle ng absolute responsibility. Okay? So yung po yun doon. So magkaibang tawag siya pero halos parehas ng ibig sabihin. Okay? Pero pag sinabing absolute responsibility, yan po yung isa sa mga binigay ni Robert Peel na principle sa organization na bilang isang superior, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang responsable sa lahat ng mangyayari sa iyong command. Pag sinabi namang command responsibility, it means bilang superior, ikaw po ang responsable sa mga tauhan mo.
Pero in absolute responsibility kasi, ang pinaka-idea dito is that hindi ka pwedeng makatakas. You cannot escape the responsibility or actions of your subordinates. Na para mas malinaw, ganito po. Command responsibility, it simply means being a commander, you are responsible for your command, your people. Yun na yun, period. Okay? Pag sinabi namang absolute responsibility, you as commander cannot escape the responsibility. Hindi mo pwedeng takasan, hindi mo pwedeng bitawan, hindi mo pwedeng, let's say, hindi ka pwedeng magdahilan ng kung ano man sa mga nangyayari sa iyong tauhan. Alam mo, hindi mo alam, maganda o pangit, ikaw ang responsable. And that's the principle of absolute responsibility. Now let's make an example to. Let's make an example. Yung parang nangyari kay former Chief PNP Del Bolsinas na bago siya maging Chief PNP, di ba siya ay NCRPO Director? It was 2020, panahon ng COVID. Okay? Ang pinaka hot topic during that time is that nag-celebrate ng birthday si General Sinas sa loob ng kampo. Now, hindi niya alam. Sinurprise siya. Ang tawag manyanita. So, umaga, ginising siya, kinantahan siya ng birthday. Merong flowers, may cake, may buffet, may kainan pa nga, di ba? But the problem is, bawal ang gathering kasi nga COVID. And now, sila ay nag-celebrate. Surprise yun para kay Hepe. Now, hindi niya alam. Surprise nga. Pero bakit hindi niya natakasan yung responsibility? Bakit siya pa rin ang sinisi? Siya pa rin ang may kasalanan? Kasi nga, it's the principle of absolute responsibility na ikaw bilang superior ay responsable sa lahat ng mangyayari under your command. Hindi mo matatakasan yan, hindi ka makakapagdahilan dyan. Yun po ang ibig sabihin ng absolute responsibility. Sir, tulad po ba nung kay Alan Purisma? Tungkol saan? Yan po ba yung sa SAP 44? Yung kay Alan Purisma? Sorry. Kung yun po yun, yes, yung sa SAP 44 nga, no? So yes, yung, di ba, if you know what happened there, nag dahilan or sisihan yung mga official dyan. Starting with the president, tapos the chief PNP, and then other official hanggang sa pinaka-hepe ng SAF. So nagturuan sila, nagbitawan sila ng responsibility. So hindi pwedeng mangyari yun eh. Hindi pwedeng mangyari. But unfortunately, alam naman natin ang nangyari, di ba? So nakapag-retire si Alan Purisima nang walang naging consequence doon sa nangyari sa SAP 44. Kaya nga hanggang ngayon, humihingi pa rin ng hustisya yung mga family members ng SAP 44 sa inabot ng kanilang mga mahal sa buhay na ang nangyari naman is utos ng mga hepe. So ang problema is naghugas kamay sila. So that's what happened. Okay? So yun po kasi yun, no? Kabulustugan na nagawa ng subordinate hindi makakatakas ng superior. Very good. Yun po yung ibig ko sabihin dyan. Pag superior ka, lahat ng kabulustugan ng ng subordinate mo, ikaw ang may responsibilidad. Hindi mo pwedeng dahilan, hindi mo pwedeng takasan, hindi mo pwedeng bitawan. Ikaw ang responsible dyan. Yun po ang absolute responsibility. Okay? Next tayo. Number 43. Okay, 43 tayo 43. Okay. Police Colonel Rapi Foltu, a well-commended police officer, and due to his expertise in crime detection investigation, he is assigned as the Chief Investigation Division. Now, question, what management administrative function has been executed? Ang tinatanong, anong function ng management? Ito yung post-decorp, no? Anong management function ang ginawa daw? So, sabi dyan, si Rapi Paul 2, expert siya sa investigation. Dahil doon, inassign siya, pinili siya as the Chief of Investigation Division. So yung pagpili, ano ang tawag dyan? It is ALPA. Very good. Stopping. Kasi remember, stopping, yan po yung choosing the right man for the right job. Selecting the appropriate personnel. Pagpili ng tamang tao sa trabaho natin. Diba? So that's what you call as stopping. So very good. Stopping ang tamang sagot. No? Next, number 44. Okay. He was appointed as the first PC chief
in 1917. So sino po? Okay, he was appointed. Sino raw po ang na-appoint as the first PC chief? Ano yung PC? PC is Philippine Constabulary. Philippine Constabulary noong 1917. Now, sino po kaya yan? Is it Henry Allen, Cesar Nazareno, Romel Marbil, Rafael Gramen? Now, Henry Allen, as I said, he is the first, okay, chief of the Insular or Philippine Constabulary. Okay? Cesar Nazareno is the first chief of PNP. Romel Marbil is the current, okay, chief of PNP. So hindi naman PNP pinag-uusapan, di ba? Kaya alisin natin ng Charlie, alisin natin ng Bravo. Okay? So let's remove Charlie and Bravo sa mga pagpipilian natin. Now, Rafael Crame is the first Filipino chief of Philippine Constabulary. Now, ngayon, parehas po nating pinangalanan as first chief si Allen tsaka si Crame. The only difference is si Allen, Amerikano. Si Crame, Filipino. Now, walang binanggit sa question na Filipino chief. It just mentioned first chief. Yun lang ang binanggit. Kaya ano sagot natin? Henry Allen o Crame? O now, may mga sumagot ng Delta, biglang nagpalit ng Alpha. Tricky po. Yes, Kim. Actually, it's a tricky question. Kasi hindi binanggit yung word na Filipino eh. Pero anong binanggit? Binanggit yung December of 1917 or specifically 1917. So, kailan po ba naging hepe si Allen? Kailan ba naging hepe si Crame? Now, Allen, okay? O ito ano ulit yung batas na gumawa ng Insular Constabulary? Okay? So, Insular Constabulary was created by virtue of Act 175. Okay? Act number 175. Kailan po ito? It was on 1901. Okay? 1901 ang Insular Constabulary. At ang unang hepe na inilagay noong 1901 ay si Henry Allen. So, hindi po 1901 ang tinutukoy na question. It's 1917. So, the answer is Delta, is Rafael Crame. Crame became the chief of PC 1917. Okay? Allen, 1901 siya naging chief. So, ito po, it's an example of tricky question kasi hindi binanggit yung first Filipino eh. Ang binanggit lang is yung taon. So, ang tawag mo sagot is Delta. Okay? So, yun po yung mga halimbawa natin dyan, no? Si Nazareno naman, ito siya, 1991 si Nazareno. Now, 1991 si Nazareno. Ulitin ko ha, ang PNP, it was created by virtue of DILG Act of 1990. Okay, 1990. So, sir, bakit 1991? Now, December of 1990, napirmahan yung 6975, which created the PNP. Pero kailan ba opisyal nagsimula si PNP? 1991 po. Kaya si Nazareno, 1991 siya, naging chief ng PNP. So yun po, sa taon nagkatalo. Sa date, nagkatalo. Iba talaga bagsak sa tricky. Hindi naman sa babagsak, tol. Pero, it's all about the matter of how you will consider every detail. Kaya nga, di ba, ipinapakita ko sa inyo na bago sumagot, tignan mo muna yung bawat detalye. I-consider mo muna yung bawat detail. Hindi basta-basta sagot ng sagot lamang. Kaya nga ginagamit natin yung ACE technique tol, di ba? Para at least magagamit mo siya para ma-analyze na maigi yung tanong. Okay? So, yun po ang pinaka pwede nyo magamit talaga. Okay? Sir, meron po bang mga batas sa board exam? Definitely, Archie. Oo. Imposibleng walang batas sa board exam. Merong batas sa board exam. CLJ, may mga batas. CDI, meron po. LEA, definitely meron din. Especially, marami tayong mga bagong batas ngayon. Kaya asahan nyo, may mga batas na maitatanong. Kaya dapat maging aware din kayo sa mga batas. Okay? So, yun po ang gusto kong mabanggit dyan. Huwag banat ng banat para pulis. Okay, so next tayo ha. Number 45. Okay.
The Integration Act, dated 1975, established the Integrated National Police, no, composed of the PC as the nucleus and integrated local police forces as components under the Ministry of National Defense. Actually, ito na itanong na kanina, pero iba lang ang pagkaka-deliver ng question. It's actually the same idea but different question. Ano po yung batas na nagsama ng PCINP? Ginamit natin yung word na integration kanina, di ba? So ano po yung nagbuo ng PCINP natin? So it is PD 765. So the answer is Charlie. Okay, PD 765, no? Itong 4864, ito po yung Police Professionalization. Okay? Act of 1966, I believe. Yeah, I believe 66 to. Tapos it also created Polcom. Yan, okay? Ang Act 255, ito po yung nagpalit na pangalan. Change name of Insular to Philippine Constabulary. Yan, okay? Ang Act number 175, ito po yung created Insular Constabulary. Yan yung mga batas natin dyan, okay? Next tayo number 46. Okay, the following are the appropriate eligibility for patrolman or patrolwoman excepts. Okay, may binanggit na except mga buddy. So remember, pag except, maliban sa isa, alin ang naiiba. Na ang tinatanong, eligibility for patrolman and patrolwoman. Pag sinabi natin eligibility mga kapatid, no? Eligibility is pertaining to examination. Okay, eligibility is examination, no? Dapat may naipasa ka na examination. Okay? So ano ba yung pwedeng magamit na eligibility para makapasok ka sa PNP? But since ang sinasabi po is except, alin dyan ang hindi po kasama. Now mag-alis tayo ng mga obvious na kasama talaga sa eligibility. Now in the PNP, we have 5 eligibility. We have 5 eligibility. Isa-isayin natin yung mga yan, no? So, una, ano ba yung mga eligibilities natin? First, we have the NAPOLCOM, PNP, entrance exam. No? So, yung binibigyan na NAPOLCOM na entrance examination. So, yun yung tinatawag nating NAPOLCOM exam. Pero ito dapat maging maging maingat kayo. Kasi, pag sinabi mo lang na NAPOLCOM exam, alin dun sa exam na binibigyan na NAPOLCOM ang tinutukoy mo? Kasi si NAPOLCOM nagbibigay ng entrance at ng promotional. So, you must be specific. Huwag mo lang sabihin na NAPOLCOM exam lang. Okay? So, kaya ang ginamit ko rito, NAPOLCOM PNP Entrance Examination. So, yun yung una. Pangalawa, RA 11131. Ito naman yung para sa mga registered, okay, criminologist. Kaya yan by 2025, di ba? Registered criminologist. Okay? Now, next we have RA 1080. This is now yung mga bar and board exam. Okay? Exam passers. Okay? Next, we have PD 907. Ito naman po yung mga honor graduates. Yung mga graduate ng cum laude, etc. Okay? Yung mga graduate ng cum laude, magna cum laude, summa cum laude. And last, we have civil service, professional level. Yung nakapag-board or nakapag-take ng civil service examination, professional level. So yan po ang mga eligibilities na pwedeng magamit to enter the PNP. So 5 ang pwedeng magamit natin. So now, in the question is excepts. Alin ang hindi kasama? So hindi natin nabanggit ang masters, di ba? So ang hindi po kasama is masters. So the answer is Delta. Kasama ang Alpha, kasama ang Bravo, kasama ang Charlie. Yung Bravo kasi, ito yung lumang batas. Pero ginawa lang natin 11131, di ba? So yun po. Okay, now, let me explain something. We have 5 eligibilities na pwedeng magamit to enter the PNP. Di ba? Yan nga yung mga nakalista dyan, no? Now, is it necessary or kailangan ba, is it required that you possess every eligibility para makapasok ka? Ibig ko sabihin, kailangan ba lahat meron ka niyan para makapasok ka? Hindi po. Okay? Ang hinihingi lang ni PNP ay isa. Isa lang sa mga yan ay pwede mo nang magamit para makapasok sa PNP. Pero, hindi naman din po ikaw pinipigilan na magkaroon ng maraming eligibility. Kasi sa totoo lamang, mas maraming eligibility, mas maganda.
Halimbawa, board passer ka na, cum laude ka na, board passer ka pa ng CRIM, tapos PNP entrance examination passer ka pa, tapos nag-take ka pa ng civil service, 4 eligibility mo, isubmit mo lahat yan. Plus points ang mas maraming eligibility. It means mas mataas ang tsansa na makapasok ka o mapili ka bilang police natin sa PNP. So, hindi po limitado sa isa. Isa lang ang kailangan, pero hindi limited sa isa. You can use and submit multiple eligibility if meron ka. Okay, yun po ang ibig sabihin niya. Walang boses o wala akong boses o meron? Meron naman ata. O baka sa lang yan, buddy. Pakicheck na lang yung yung signal mo or baka sa audio. Yan. Yung D, sir, lateral for rank is police captain. Hindi po. Pag sinabi ng mga lateral po, yan po yung pagtalon mo ng iyong ranggo. Okay? Mula non-commissioned, magiging commissioned ka. Now, dalawa ang lateral natin. Meron tayong entry lateral, meron tayong in-service lateral. Pag sinabi natin entry lateral, it means pagpasok mo pa lang ng serbisyo, ay tatalon agad ang ranggo. Magiging commission ka agad. Sino mga halimbawa ng ganyan? Yung mga graduate ng academy ng PNPA. Na pagka-graduate ng academy at pagpasok ng PNP, commission ka agad sila, lieutenant agad sila. Ang tawag doon is lateral, entry lateral yon. Pero kapag sinabing in-service lateral, yan yung mga nasa serbisyo na, pulis na, tsaka pa lang nakapag-lateral. And usually, ang nire-require dyan, at least police staff sergeant ka para makapag-entry lateral ka. Pero yun lang ba kailangan? Hindi pa po. Kailangan meron kang technical profession. Ano yung mga halimbawa ng technical profession? Doktor, abogado ka, dentista ka, psychologist ka, IT, ano ba? IT, pilot, no? Ang mga lawyer, very good. Ang CRIM, kasama ba? Yes. Ang mga criminology po, our CRIMs, registered criminologists, kasama po tayo sa mga pwedeng mag-in-service lateral. Chaplain, tama mga pare, no? Pastor, tama. By the way, yung doctor, lawyer, and chaplain, sila po ay eligible for in-service lateral or entry lateral up to the rank of captain. Sila yung pwedeng mag-lateral hanggang captain yung tatlo. Doctor, lawyer, chaplain. Tayong mga R-Crims, no? Kayong mga R-Crims, pwede kayong mag-lateral in service, no? Up to the rank of lieutenant. Pwede po. Sir, marami akong kilalang R-Crim. Bakit po hindi makapag-lateral? Kasi po, ang lateral naman po, hindi po siya available sa lahat. Available lang ang lateral kung may posisyon na bukas. Now, hindi naman po daan-daan ang mga posisyon na bukas. Bili lang, limitado lang, 5, 10, at marami nag-aagawan. Tama, depende sa bakante, di ba? Marami nag-aagawan eh. Hindi lang ikaw. Kaya nga, di ba ito ha? Kaya nga ito sinasabi namin palagi sa inyo, di ba? Pagkatapos nyo mag-board exam, pumasok kayo ng serbisyo, mag-aral ulit kayo. Masters kayo, doctors kayo, o better, mag-abogasya kayo kung kaya. Kaya naman talaga yan kung pagtitiis at pagtsatsagaan lang, kaya naman talaga. Para at least, the more qualification you have kasi, mas ikaw mas mapipili para makapag-lateral ka. Depende kay Nino. Well, unfortunately speaking, bukod sa mga ibang qualification, yung mga education, yung eligibility, dapat marami ka rin mga medals medalya tol, di ba? May mga medalya ka ng papuri, medalya ng kagalingan, medalya ng pagkilala. At sabi nga rin niya na habit, no? Hindi pwedeng mawala yung medalya ng kakilala. No? Kasi unfortunately, sa ating pong serbisyo, hindi po nawawala at hindi mawala-wala ang nepotism. No? So yung tinatawag na padrino system. Now, ayaw natin yan kasi unfair yan. Pero in the culture of the Filipinos, hindi basta-basta mawawala yan Kasi may tinatawag tayong family orientation, no? Na kung sino ka mag-anak, sino ka kilala, sino kaibigan, yun ang inuuna natin. Kaya unfortunately, kahit sino pa man ang umupo, kahit subukan nila, marami na sumubok, pero hindi po mawala-wala yung padrino system na yan. Yun ang problema sa atin talaga. Medal of Valor, hindi, Medal of Ninong. Sir, tanong ilang years po ba bago ma-promote ang PO1 ngayon? Okay. Yung tanong ni Kim, ilang years ba bago ma-promote ang isang patrolman? Ganito po, may tinatawag tayong time and grade, no?
Ang time and grade po, nabanggit ko kanina nung pinag-uusapan natin yung regular promotion, nasabi ko, para ma-promote ka, kailangan may education ka, eligibility ka, training, and time and grade, no? Now, pag sinabi ng mga time and grade kasi, ilang taon ang service na kailangan para qualified ka for promotion. In pursuance sa NAPOLCOM resolutions, no, ang minimum na service para ma-promote ka to corporal from patrolman is at least 2 hanggang 4 years. Okay? 2 years hanggang 4 years ang kinakailangan. Okay? 2 years hanggang 4 years. Pero 2 years pwede ka na ma-promote. Pero ito, linawin ko lang po ha. Linawin ko lang. Hindi po ibig sabihin na kapag naka 2 years ka, automatic promoted ka na. Hindi po. Ibig sabihin lang yan, pag 2 years ka na, tsaka ka lang pwedeng ma-promote, but still subject for approval and evaluation pa din. Kaya maraming mga pulis na tumatagal sa patrolman ng 2 years, 3 years, 4 years. Kasi bakit? Hindi sila maaprubahan sa evaluation dahil kulang yung mga eligibility o kaya naman mas may nakakaangat sa kanila. O kaya nga ulitin ko, balik ako sa binanggit ko, no? Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Pag may masters ka, may doctors ka, may law degree ka, mataas ang tsansa na ma-promote ka palagi. At masunod yung number of years ng promotion mo. Okay? At pwede pang mag-lateral ka. Yun po. O let me make an example, no? Yes, by the book 2 years. Okay, by the book 2 years. Now, let me make an example, no, bago tayo magpatuloy. Nung ako ay first year college, no, meron akong professor sa marksmanship namin. Ang rango niya at the time ay Police Officer 3, PO3 siya noong time na yon. Ngayon ay Police Staff Sergeant yun, di ba? So, hindi ko makakalimutan yung professor ko na yun kasi ako lagi inuutusan niya para bumili ng kape niya kasi mahilig sa kape yun eh, no, yung professor namin na yun. Now, fast forward, 4th year na ako. After 3 years, nakita kami ulit. Nagkasalubungan kami. And nagulat ako kasi naka-bush coat siya, yung pang-opisyal, plus yung rango niya, yung insignia nasa balikat na naging isang halaman, isang anahaw. Oh? So meaning, naging inspector siya or naging lieutenant siya. But take note, it's within a span of 3 years lang. Now, why did that happen and how did it happen? Now, tinanong ko siya. Sabi ko, sir, ano po ang ginawa mo? Bakit po na-promote ka agad? Naging official ka agad? Sabi niya, nag-aral siya ng law. Nakapagtapos siya ng law degree. Pero hindi pa nagbabar ha. Law degree pa lang. Nakapag-lateral agad siya. So, law degree, mabigat na bagay niyon. What more kung bar exam pa? Kasi kung bar exam, lalong mas mabigat. May isang sikat na lecturer, guys, si Attorney Renjo Baltasar, Attorney Balti. Oh, from police staff sergeant, ngayon police captain na siya. Bakit? Abogado siya. Kakapasa niya lang last 2 years ago ata or 3 years ago. Nag-apply for lateral, aprobado, ngayon police captain, official na agad siya. Because of lateral entry, because of study. Kaya nga ulitin ko, no, mag-aral. Pag nakapasa, mag-aral pa din. Nasa serbisyo, mag-aral pa din. Yan ang magagamit mo para magtuloy-tuloy ang serbisyo mo at makaangat ka in your service. Okay? Yung po yung aking payo ba para po sa inyo, no? Now, sir, yung po ba'y tinatawag na schooling pag nag-eligibility na ginagamit ay NAPOLCOM passer? Iba naman po yun. Ang schooling naman po, it's another term for training din. Na sa promotion, kailangan din ng schooling. No? Na bago ka ma-promote, kailangan mag-schooling ka muna, mag-training ka muna din. So, remember, nabanggit ko kasama sa requirement for promotion yun, di ba? So, schooling din yun. Pero pwede rin gamitin yung term na schooling kung mag-enroll ka sa master's, doctor, pwede gano'n, schooling din tawag doon. But in our case kasi, sa pinag-uusapan natin, schooling can refer to the training na kailangan for promotion. Yun po yun. Okay? O, next tayo, number 47 na tayo mga buddy. Okay. An act, batas na naman tayo ulit. An act providing for the reformation and reorganization of the PNP. So, reform, reorganize ng PNP. So, ito, basic question lang to. Anong tamang sagot natin? The answer is RA 8551. So, ito po yung Reformation and Reorganization Act ng PNP, RA 8551. Now, may gusto kong linawin po. Linawin ko lang ha. May mga nadidinig ako sa iba na
Ang batas daw po na gumawa ng PNP ay 8551. Kaya nga daw ang tawag sa 8551 ay PNP law. No, hindi po ganoon ha, mali po yun. Ang batas na gumawa ng PNP ay 6975. Kaya lang po tinatawag na PNP law ang 8551 dahil ito ay batas tungkol sa PNP lang. It's all about the PNP. Wala nang iba. Okay? Kaya tinawag siyang PNP law. That's why ang title niya is PNP Reformation and Reorganization Act, but it is not the one creating the PNP. 6975 ang PNP natin, okay? So yun po. Ano tong RA 7610? Ang 7610 is the Local Government Code, okay? Local Government Code. Yan po yung batas ng local government natin, no? Next tayo, number 48. Sorry, ako po natitighay. About to sa 2 years at tinaasan na 4 years na. Ano po yan? Ay, wait lang. Wait lang. Wait lang. Bigla ko napaisip. Itong number, itong 47. 7610. Teka, napagbaligtad ko ata. Local Government Code. No. 7160 ang Local Government Code. Yes. Sorry. Tama. Bigla ko napaisip eh. Tama ba sabi ko? Parang ganun. Hindi. 7160 pala Local Government Code. Sorry. Ang 7610, it's special protection of children against abuse and exploitation. Yan, okay. It's known as the Child Abuse Law. Okay, so sorry paki-correct na lang sa mga kumokopya ha. Yung Local Government Code kasi, bigla ko nalito. Ang Local Government Code, RA 7160 pala. Yan, Local Government Code. Yan, para at least hindi kayo malilito, no? So, ako nalito na ako. Okay, so yun po. So, 7610, Child Abuse Law. 7160, Local Government Code. Okay? WCPD, sabi ni Alipin. Ba't Alipin pangalan mo, bro? Okay, WCPD, that means Women and Children Protection Desk. Okay, so yun po yung ating division na nag-aasikaso ng mga child abuse cases, yung mga women cases, yung mga ganyan. So yun po yung WCPD. O next, number 48. In the command group of the PNP hierarchy, the second in command, o ito, ilang beses na natin binabanggit ha, sino po ang pangalawang pinakamataas sa command group ng PNP natin? O remember, the first in command, Chief PNP. Second command, that's the Chief of Administration. Okay, so the answer is Charlie. Okay, Deputy Chief for Administration. No? O next, number 49. Okay, a functional unit within a division that's necessary for specialization. Now, ang tinatanong mga badi is functional unit. Ano daw functional unit that's within a division? O sinabing within division, sa loob ng division, na sila po yung may tinatawag na specialization. Now, when we say specialization, ladies and gentlemen, specialization pertains to specific, okay? Specialization. It pertains to specific tasks, no, and duties in relation to training, okay? Or with special training. Yan, okay? So pag sinabing specialization, specific tasks, no? Mga tasks, duties, no, na may special training na pinagdadaanan. In other words, pag sinabing specialization, sila lamang po ang gumagawa ng trabahong yan. Sila lamang ang nag-aasikaso ng trabahong yan, no? Now, ano-ano ba yung mga iba't ibang functional unit? Una, meron tayong bureau. Ang bureau is the largest, okay? Largest functional unit, okay? Comprised, no, of divisions, okay? Pangalawa, division is the primary subdivision of a bureau. Section, ito po yung functional unit with specialization. Okay? And then, ang unit, smallest functional unit.
Yan, okay? And now, nabanggit na natin, no? Ang tamang sagot po is Charlie. Section po ang may tinatawag na specialization. Now, magbigay tayo ng halimbawa. So, for example, yung mga opisina sa ating police office, tol. Pag nagpunta ka ng isang police office, may makikita ka na mga halimbawa homicide section, theft and robbery section, anti-cybercrime section, women and children section, mga ganun bagay, no? So, halimbawa, homicide section, sila po yung merong specific na task and duty at training na mag-asikaso at mag-imbestiga ng mga homicide cases or mga pinapatay. Okay? So, basta't may patayan, homicide section ang may task or specialization niyan. Pag cybercrime section. Kapag nakawan, ang may specialization niyan is theft and robbery. So, yun po ang section natin, mga kapatid. At yan ang mga iba't ibang uri ng functional unit natin. Okay? Next tayo, number 50. Sir, ano kinaibahan ng section at sector? Okay, sabi naman niya na habit, ano pinagkaiba ng section sa sector? Now, pag sinabi natin section, yun nga yung merong specialization, di ba? Ang sector naman, tol, usually ginagamit yan sa patrol. In patrol kasi, when we say sector, combination siya ng multiple beats, multiple routes, multiple areas. Halimbawa, pag sinabi nating beat kasi, yan yung specific area na dapat patrolan mo. So, kung inassign ka sa iba't ibang beat, iba't ibang lugar na dapat patrolan mo, yung mga inassign sa'yo na maraming area para patrolan, ang tawag mo doon is sector. Okay? Kaya halimbawa, pagkatapos mong mapatrolan yung mga lugar na yan, at walang problema, tahimik at maayos naman, iraradyo mo sector clear. Ibig sabihin, nadaanan mo yung sector mo, yung multiple bits mo, yung multiple area na pinapunta sa'yo para pagpatrolan. So ulitin ko, bottom line, sector, combination siya ng multiple bits, multiple routes, multiple areas. Okay? Assigned for patrol purposes. Yun po ang sector natin, kapatid. No? So yun po ang ating tanong dyan. Next tayo. Number 50. Okay. When a group of individuals are united for some end of work, arranged with a common purpose and objective in a manner to enable the performance of related tasks by individuals, no? An establishment of areas responsibility with clear-cut channels and communications. They create a what? Ano to tawag sa grupo, okay, ng mga individual na sila po ay sama-sama at tulungan sa trabaho. Okay? They are the ones working, achieving the job, no? So, they are the ones na nagtutulungan para magtrabaho. So, ito nabanggit na natin kanina, di ba? We call this organization, okay? Organization, okay? Ano tong delegation of authority, mga kapatid? Ang delegation of authority, it means yung pagbigay, designation of power, okay? Ang line organization naman, tol, a type of organizational structure that depicts a clear flow of command from highest to lowest. Yan yung line organization, no? Ay, tama ba? Wait lang line, tapos functional, tapos, tama, okay? So, line organization, isang uri siya ng organizational structure na ang sinusunod niya is flow of command from highest to lowest, pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Pag sinabi namang functional, ito naman po yung type, no? Type of organizational structure that divides, okay? Divides responsibilities and taskings into divisions. Okay? So, yan po yung functional organization. By the way, ang line organization, also known as military organization. Okay? So, military organization, yan po yung line. Ang functional, isang uri ng structure na hinihiwa-hiwalay niya ang responsibilities and tasking into division. Ito dagdagan natin. Pag pinagsama naman ang line and functional, tinatawag siyang line and staff. No? Now, a type of organizational structure which uses a combination of
line and functional uh, format. Okay? So, line and staff, gumagamit ng highest, lowest, and dinidivide ang mga responsibilities. Ang tawag dyan, line and staff. Halimbawa, sa PNP, gumagamit tayo ng line and staff. Kasi sa PNP, meron tayong highest to lowest, chief PNP, deputy chief, regional, provincial, city. Tapos, hinihiwa-hiwalay ang trabaho. Merong admin, operation, logistics, research, planning, hinihiwa-hiwalay natin. Yan yung line and staff, line and functional. Okay? Di ba po chain of command yun, sir? Alin po, Archie? Ano po yung sinasabi mong chain of command? Yung line, sir. Pag sinabi kasing line organization, yung choice kasi natin, line organization, it is talking about the organizational structure. Yan kasi yung tatlong klase ng organizational structure. Okay? Yung line, yung functional, tsaka line and staff. Yan yun. Pero pag sinabi natin line lang, no? Line, pwede naman siyang tumukoy sa mga activities which ginagawa sa labas or sa operation, sa field. Ang kabaliktaran ng line is staff, yung mga ginagawa sa loob, katulad ng research, training, management ng personnel, mga ganun bagay, budget, yan yung staff. Okay? Pero ito kasi, organization pinag-uusapan, kaya structure ang tinutukoy. Yung chain of command naman kasi, isang uri siya ng sub-principle na under ng scalar chain na nabanggit sa atin kanina. Ito, yung scalar chain. Yan, ito number 42. So, dito binanggit, di ba? Scalar chain, katulad nga daw ng line of authority, tsaka ito, chain of command. Okay? So, pag sinabi kasi chain of command, tol, yan naman po yung, yan yung sequence, yung pagkakasunod-sunod ng ating rank and position mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Yun po yung chain of command, buddy. Okay? So, yun po yung tinatawag na chain of command natin. So, again, in number 50, it is organization. Okay? Next tayo, number 51. No? Sir, ba't po question and answer po yung live po? Ha? Ba't po Q&A yung live? Hindi ko gets. ano ibig sabihin yan? Anak sa ikatlong kabit divorce ba? Pambihirang pangalan to. Anak sa ikatlong kabit divorce ba? Hindi ko gets yung sinasabi mo. Ba't po question and answer yung live po? Anong live? Okay, anyway, sige. Hintayin ko yung response mo dyan. Pero let's proceed mo sa number 51, okay? Or number 51 tayo. Nakakalahati na tayo. 51. It is the agency of the government attached to the DILG for administrative control, operational supervision. So siguro ito, hindi na natin kailangan paliwanag, di ba? Kasi nga pag sinabing agency, nakadikit sa DILG at humahawak ng PNP, that is the Bravo. Napolcom ang tamang sagot. Okay, so the answer is Charlie. Okay? Ay, Bravo. Next, number 52. Okay, it is often regarded as the birthplace of modern policing. Pag sinabi nating birthplace, it means yung pinagmulan or pinagsimulan, no? So in this context kasi, pag sinabing birthplace, okay? Origin, no? Or where it started. Yan, no? Origin or where it started. Saan daw po nagsimula yung modern policy na tinatawag? Is it England? Is it America? Is it Japan? Or is it France? So ano bang tawag natin dyan? Anong gusto mo ba di essay? Okay. Ulitin ko, saan po sinasabing nagsimula ang modern policing? England, America, Japan, or France? So ito pwede nating pagbasihan dyan mga buddy. Okay? Kanina, nabanggit natin si Robert Peel. At si Robert Peel ang sinasabing father of modern policing. Di ba? O ngayon, saan po galing si Robert Peel? Kung naaalala nyo, binanggit ko kanina kung saan galing si Robert Peel. Sabi ko Europe, di ba? O saan ba yung Europe dyan? Dalawa lang naman Europe dyan, England and France. O it is in England. Very good. So England po ang pinanggalingan o yung pinagmulan na tinatawag nating modern policy. Okay? O next tayo ha. Number 53. Okay.
police activities are generally categorized into primary or line, secondary or administrative, support or auxiliary. Which of the following classified as line police activity? Now, sinasabi dito, no, alin daw po ang mga sumusunod, sa mga sumusunod ang line activities, okay? Now, ang activities natin daw nahati into different categories, no? Meron tayong primary or line, secondary or administrative, support, auxiliary. Alin daw po ang line or primary? Now, una, pag sinabi nating line kasi, okay, or primary, ito po yung mga activities, no, conducted in the field, okay? Field or operations. Pag sinabi naman nating secondary, sinabi naman nating administrative, okay? Or secondary, ito yung mga activities, no, done inside and as support to line. Okay? Now, pag sinabi namang auxiliary o support or auxiliary, okay? Ito naman po yung logistical, no? Logistical activities. Ito yung mga supplies, ano pa, equipments, okay, etc. Yan po yun, no? So, so yan po ang tinutukoy ng ating question. So, line, admin, and support. So, alin po dyan ang tumutukoy daw sa line activity? Now, since line ang pinag-uusapan natin, alin dyan yung ginagawa sa labas or sa field? Now, number 1, patrol work, traffic, investigation. Ginagawa sa labas to, di ba? So, ito number 1, kasama. Number 2, laboratory, jail, custody, maintenance. This is secondary. Okay? Secondary or tinatawag nating admin, no? Now, next, transportation, communication, supply, records. This is support or auxiliary. Okay? Auxiliary, no? Yan. Support or auxiliary. Wait lang, ito lang. Auxiliary. Yan, okay? Now, juvenile control, this is line, no? Kaya ito number 4, kasama yan. Sorry, ba't naging green? Yan, okay? Next, personal inspection, planning, this is now secondary, okay? Or admin, no? So, ang tamang sagot lamang po dito is 1 and 4. Kasi yung 2, 3, and 5, hindi sila pasok sa mga line or activities na ginagawa sa field. So, the answer is just letter A. Okay? 1 and 4 lamang tayo. So, next tayo number 54. Okay, the National Capital Region Police Office or NCRPO, headed by an NCR director with the rank of Major General, is divided into 5 police districts. Each district is headed by a what? So, ito pong mga districts na meron sa NCRPO. Okay? Sino raw po ang namumuno sa mga districts ng bawat sino po namumuno sa bawat districts, no, ng NCR natin or sa NCRPO natin? So ano ba yung mga district ng NCRPO? So ito po mga district natin yan, mga buddy. So una, meron tayong Manila Police District or natawag natin dati na formerly Western Police District. Okay? Next, Quezon City Police District. Okay? Formerly Central Police District. Next, we have Southern Police District. Next, we have Northern Police District. And we have Eastern Police District. Yan. So sila po ang 5, no, na mga district na meron sa NCR. So ngayon, sino po ang namumuno sa ating mga district? Ang namumuno ay district director. Okay, so sa ating choices, 2 ang district director. So yung Bravo at yung Charlie natin. So ngayon, between Bravo and Charlie, ang best answer is Charlie. Bakit? Kasi remember, hindi po dapat ginagamit yung 1-star, general, 2-star, 3-star, 4-star. Layman's term lamang siya. Okay? Next tayo number 55.
Okay. Police service is founded on two theories, the Continental Theory and Home Rule Theory. The Home Rule Theory considers policemen as what? So ang tinatanong po, ano ang tinutukoy, no? Or ano ang police sa sinasabi na home rule theory ng ating question. So sabi ng question, ang police natin is dalawang theories ang ginagamit, di ba? Continental tsaka home rule. Now since home rule ang binabanggit, ano nga po ba ito? So una, okay? Una sa lahat, ano ang pinagkaiba ng continental sa home rule? So continental, okay, theory, okay, suggests that police are servants of higher higher society, no? Servants of higher kumbaga servants of higher society or higher ano to? Higher people. Hindi, merong isang term na ginagamit dun eh. Okay? So servants of higher authority. Yan, okay? Pag sinabi namang home rule theory, okay? Home rule theory, it suggests that police are servants of community, okay? Or the public, no? So, ito po yung dalawang theory na nagsasabi, no? Na ano ang police at bakit may police, okay? So, una, continental theory, sinasabi dito na ang police daw ay servants of higher authorities, na ang police nandiyan para pagsilbihan ang mga nakatataas. Okay? Ang home rule naman, ang police nandiyan para magsilbi sa community, para magsilbi sa publiko. So, public servant ang police natin. So now, sa ating nababanggit na tatlong explanation, alin dyan ang sinasabi na home rule or community? Na number one, binanggit na, servants of community. So ito number one, automatically kasama yan sa ating mga pagpipilian. Number two, civilian employees whose primary duty is preservation of public peace and security. Now, ang police ba civilian employees? Now, ang binanggit kanina natin is civilian in character. Hindi natin sinabing civilian employees. Okay? Kasi pag sinabing civilian employees means ikaw ay private individual. So, hindi po private individual ang police natin. Government pa rin sila. Civilian in character nga lang. Para hiwalay sila sa military. So, since tinanggal natin yung number 2, alisin na rin natin yung letter D. Kasi hindi na pwede yung tatlo. At since inalis natin yung number 2 nga, alisin na rin natin yung letter B sa pagpipilian. Okay? Ay, actually, pwede na tayo mag-alis ng lahat. Ang naiwan sa atin is letter C. Ang letter C natin, ang tamang sagot. Sinasabi dito, armed elements of the government whose job is serve and protect. So tama naman po, di ba? So yan ang ating kapulisan, okay? They are armed elements ng ating government na ang trabaho is protektahan tayo at pagsilbihan tayo. So that's number 55, okay? Next, number 56. Okay. From whom the command and direction of the PNP is vested. Now, sino daw po, no? Sino daw po ang merong command and direction